Mayroong sino ba yung nagsabi? May nagsabi ko kasi sa akin na, naku, may mga umiiyak na dun sa ibang mga plataporma ng social media dahil, well, of course, things are not turning out the way they expected it to. So, in the meantime, kaya nagkaroon ng ibang mayorya ang Senado ay napaka-dramatic. Dumating si Senator Bato de la Rosa na ilang linggo na hindi nagpapakita. Bago siya nakapasok, hinarang daw siya di umano ng mga law enforcers at ayaw siya sanang papasukin. Ayon kay Senator Cayetano, this goes into the security also of the proceedings at security ng lugar at ng mga taong nasa loob. Bakit? Mayroong paglalabag sa Article 145 of the Revised Penal Code, tinatawag na krimen ng violation of parliamentary immunity. Dahil ayon dito sa provision na ito ng Revised Penal Code, ang sino man humarang o mag-prevent ng pagpasok ng isang legislator sa Senado, o sa Kongreso, sa House of Representatives, or even dun sa mga local government counterparts nila, ay maaaring kasuhan nito. Magandang gabi sa inyong lahat. Nasa airport ako. Um, Grabe, no? What a day. Alright. So ngayong araw na ito, marami pong pangyayari. Unang-una, bumoto ang mababang kamara, ang Kamara de Representantes, na i-impeach si Vice President Inday Sara with a vote of 255, which is over, of course, the number required. The number required is 106. However, habang nangyayari yon, sa Senado naman, nagkaroon ng tinatawag nilang Senate coup at nagbago ang liderato na unseat si Senator Tito Soto at naiupo na si Senator Alan Peter Cayetano. May ilang araw na rin natin naririnig ito kay Senator Soto na ano man daw mangyari, gagawin pa rin niya ang kanyang trabaho. Um, of course, natapos na rin yung mga yung kwentong forthwith. So, yung pagbabago ng mayorya sa Senado ay nagpapahiwatig ng pag ah, pag-shift ng direksyon ng impeachment trial ni Vice President Inday. Yan ay kung ito ay itutuloy. Dahil maaaring kilatisin ng Senado ang mga preliminary issues bago tumulong sa paglilitis. Maaaring i-discuss muna, halimbawa yung admissibility, or pwede silang mag-determine kung para sa kanila maaaring maaari nilang ituloy ang kaso. They can also discuss other issues, some of which could also dispose of the case even without going to trial. All of these are possible. So, sino ba yung nagsabi? May nagsabi ko kasi sa akin na, naku, may mga umiiyak na dun sa ibang mga plataporma ng social media dahil, well, of course, things are not turning out the way they expected it to. So, in the meantime, kaya nagkaroon ng ibang mayorya ang Senado ay napaka-dramatic. Dumating si Senator Bato de la Rosa na ilang linggo na hindi nagpapakita. Bago siya nakapasok, hinarang daw siya di umano ng mga law enforcers at ayaw siya sanang papasukin. Nung nakapasok, nagkaroon ng issue dahil pinipilit na servant siya o is
bigay sa kanya ang warrant di umano na nanggagaling sa International Criminal Court. Nagkaroon nga pa ng habulan. Kasalukuyang nasa session ang Senado at itinatalakay ang possible pagpataw ng contempt charge sa mga law enforcers na nagpipilit na hindi papasukin sa Senado si Senator De La Rosa at sa mga naghabol sa kanya na pilit sineserve yung warrant. Ayon kay Senator Cayetano, this goes into the security also of the proceedings at security ng lugar at ng mga taong nasa loob. Bakit? Mayroong paglalabag sa Article 145 of the Revised Penal Code, tinatawag na krimen ng violation of parliamentary immunity. Dahil ayon dito sa provision na ito ng Revised Penal Code, ang sino man humarang o mag-prevent ng pagpasok ng isang legislator sa Senado, o sa Kongreso, sa House of Representatives, or even dun sa mga local government counterparts nila, ay maaaring kasuhan nito. Bukod pa dyan, yung pilit na pagsaserve ng warrant ay madiing pinagbabawal, maliban lang kung ang warrant ay ukol sa isang krimen na nasa revised penal code at napaparusahan ng pagpipiit o pagkukulong na over 6 years. So, oo, maraming nagtataka, ano ba daw ang ginagawa ni Senator Trillanes doon. Ayon sa kanya, hinamon daw siya ni Senator Bato de la Rosa na puntahan daw siya sa Senado at serban ng warrant. Gayun pa man, alam po na maliwanag naman that that was a facetious statement, hindi po seryoso yun. At bukod pa ron, yung warrant ng ICC po, ay hindi pa po kinikilala dito sa Pilipinas. Wala siyang red notice na kaakibat, hindi Interpol ang nagsaserve, at hindi pa dumadaan sa hukuman. So, malaki pa rin misteryo kung under what warrant or under what powers Mr. Trillanes was serving the alleged ICC warrant na wala pong visa dito sa Pilipinas. Kailangan niyang managot at kasagutan niyang pinag-usapan kung magkakaroon ng contempt proceedings sa mga nag-attempt mag-serve ng warrant at nag-attempt na harangin si Senator De La Rosa sa pagpasok sa Senado. Okay na po ba ang sound? Okay. Babalik tayo dun sa ating pinag-uusapan bago tayo na-interrupt ng sound check. So, balik tayo doon sa pagbabago ng mayorya ng Senado. I always get the shaky table. Why does it happen? Okay, anyway. So, anong significance ng pagbabago ng mayorya? Of course, the leadership is significant. Lalong-lalo na on the part of Senator Alan Peter Cayetano na isang abogado. Dahil humaharap na tayo sa isang paglilitis, ang paglilitis na yon ay yung Senate impeachment trial. Napag-usapan natin ito sa isang live natin, di ba? Na of course, nagre-raise ng mga issues of efficiency at dun sa possibility na na baka magtagal masyado ang impeachment trial kung hindi abogado ang nakaupo bilang presiding officer. Bukod pa dyan, pwede rin bukod pa dyan, of course, yung bagong mayorya sa Senado ay maaaring makikita na natin kung ano ang posibleng outcome ng mga Senate voting doon sa sa verdict na lalabas dito.
So, ngayon, ito yung tanong, bakit inisip ng NBI na maaari nilang gawin yon kay Senator Bato de la Rosa? Bukod pa dyan, may partisipasyon pa ng isang sibilyan na tila nagmumukhang siya ang nagli-lead sa mga law enforcement officers. Maaaring mai-question ito, maaaring mai-question yung execution ng activity na ito. Pero uulitin natin, wala pang visa o walang visa ng ICC warrant dito sa Pilipinas. Actually, kahit na red notice o kahit anumang manifestation ng Interpol ay hindi automatic sa pag-execute. Kailangan dumaan yan sa local na hukuman natin to determine, number one, kung tunay ito. Number two, kung may jurisdiction. Number three, kung isa ito sa mga kinikilala natin na legitimate at legal na order para isuko natin ang isang mamamayan ng Pilipinas. Okay. So, nag-file na ng contempt. May finding na ng contempt o show cause order pa lang? Order to be detained. May detention na. Order to be Alright. detained. Dahil hindi na show cause. Alright. Sa ngayon, bagong pasa ang order ng Senado, finding yung mga officers. Yes, time. Okay. Ayon sa Newswatch, commotion erupted at the Senate after the personnel from the Senate Security or the Office of the Senate Sergeant at Arms tried to prevent NBI personnel from leaving the Senate building. Kakatawa, iba yung pagka-words. Kumbaga, NBI agents were cited in contempt and ordered detained following a tense attempt to arrest Senator Bato de la Rosa. One member of the Senate Security was brought to the clinic after suffering from injuries. Take note, ang mga nakasuhan ng contempt dito ay mga NBI agents, pero may mga nakadeploy na PNP doon sa area. So, bakit may finding na kaagad ng contempt? Ito po kasi ay direct contempt. Ibig sabihin, kitang-kita ng mga senador, kitang-kita ng Senado, Sergeant at Arms. Nagka-injury siya. Pinakbo siya sa ospital. May isang member ng Senate security staff ang tinakbo po sa ospital. Bakit pinakbo siya? Ngayon, Injury. so direct contempt yan, ibig sabihin yung contemptuous act ay ginawa in the presence of the Senate or the senators. So, at kitang-kita po ang kanilang paglalabag sa orderly situation sa loob ng Senado at paglalabag sa batas sa kanilang kagustuhan na i-aresto si Senator De La Rosa. What about Trillanes? Kasama din po si Senator Trillanes. Hindi naman po kasi limitado sa law enforcers. Sorry, nawala yung picture. Hindi po limitado sa law enforcers ang pag-file cite in contempt. Pwede pong hindi law enforcer. Basta nag-cause ng gulo sa Senado. Okay. Pasensya na po at medyo natatagalan yung ating yung pagbalik ng picture dito sa ating live. Boarding na ba? Okay. Mabilis na lang po ito kasi boarding na po kami. Yes po, sa mga nagtatanong, kung pupunta ako sa Senado, pupunta po ako. Pupunta po kami dahil baka nangangailangan na magpakita ang mga ordinaryong mamamayan dito sa sa Senado nang makita ng ating mga senador ang importansya at ng mga law enforcers importansya ng transparency sa gobyerno sa tamang pag-execute ng batas at tamang at peace and order dito sa ating bansa. Yes, pati po si Director Matibag ay nakasuhan na po may finding ng contempt. Wala na po yung
show cause orders. Diba? Wala na po yung wala na pong pinagawang show cause order, hindi na po sila pina-explain. Sarap naman kayo. Hmm. Hindi na po sila pina-explain dahil kitang-kita ang kaputian. Okay. Para doon sa mga gustong pumunta sa Senado, ang request lang po namin ay maging maayos ang inyong pagpunta, maging maayos, huwag po tayong manggugulo, at huwag pong lalabag sa batas. This way. Okay. Naku, pasensya na po, nawala yung picture natin at napakabagal ng internet. So, malapit na po kasi kaming mag-boarding. Magla-live po uli kami sa Senate grounds kung makakapasok kami o dun lang po sa labas. At marami po sa ating mga kababayan ang nagpupulong-pulong o nagtitipon-tipon doon sa labas ng Senado. Ang request din po namin kung mayroong mga pupunta na mga healthcare workers. Yung case mo. Mag-declare po kayo pag nandun kayo nang sa gayon kung sakasakaling may mga need for your expertise, then madali kayong mahahanap. Pasensya na po. Pero again, ang panawagan ay magtipon-tipon doon sa Senado, pero to remain peaceful and orderly. Bakit tayo pupunta? Para maging saksi tayo. To witness kung ano ang ginagawa sa atin ng ilang mga kababayan natin. Para maging saksi tayo sa ginagawa ng mga taong representante ng ating estado, mga representante ng ating gobyerno. Please stay calm, stay orderly, but be a witness dito sa ating panahon, to this date, to this time, to this moment in Philippine history. Minsan, hinahamon tayo ng kasaysayan. At minsan, hinahamon tayong manindigan o maging saksi sa ginagawa sa atin sa opresyon, sa mga pagkakamaling ipinipilit sa paglalabag sa ating batas at karapatan. Sa panahon na ito, yung simpleng pagsasaksi sa ginagawang mali sa atin ay sapat na para matutulan ito at maituwid. So, Ma'am Jenny Payales, wala po tayong karapatan o wala tayo sa lugar magalit sa Korte Suprema dahil wala pa pong kaso. May naka-file na po ng kaso at humingi na po ng kaakibat na remedyo ang mga abogado ni Senator Bato. Kung kayo'y nagagalit, minsan ito ay bunga ng hindi pagkakaintindi sa mga batas natin. Kaya po nandito tayo. Huwag po tayong magagalit. Sa pinakamataas na hukuman, wala pa po silang mali na ginagawa. So, mahalaga ang ating pagsasaksi dito dahil may isa na naman sa ating mga mamamayan ang gustong o sa pilitan dadalhin sa jurisdiction ng ibang hukuman. Ito ay panahon para manindigan para sa ating soberanya. Kung maaari po at pupunta kayo sa Senado, magdala po ng mga ng tubig, ng sarili niyong tubig. Kung gabi po, dahil gabi po, kung mayroon po kayong mga cellphones, dalhin po ang mga extra na battery packs. Hindi natin alam kung ganong katagal magiging ganito ang sitwasyon sa Senado. Ngunit, dapat handa po tayo. Marami daw dong mga PNP, kung kaya hinihiling namin
please, mag-iingat, kalmado dapat, peaceful and orderly tayo. Okay? So, mag-ingat ang lahat. Boarding na po kami. Kita-kita tayo sa Senado. We'll see you in about 2 hours. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa tuloy-tuloy ninyong paninindigan. Kasi, mayroon na nga daw na nasaktan sa kaguluhan kanina sa Senado. Muli, nananawagan tayo ng mapayapang pagbabago sa trato sa atin ng ating gobyerno o ng administrasyon ito. Nananawagan tayo na magbagong loob na ang mga opisyales natin at magdulot ng serbisyo imbes na gulo inadvertently or imbes na makalimutan nila ang kanilang obligasyon sa ating mga mamamayan. Muli, mag-iingat po ang lahat, manatiling kalmado at maayos. Kita-kita tayo sa Senado.